Paalala lang po sa mga biyahero, doble ingat sa inyong mga kagamitan. Sa dami kasi ng mga naiwang gamit sa Ninoy Aquino International Airport, halos mapuno na ng gamit ang kwarto ng lost and found items. Mula August 2013 hanggang ngayong buwan, mahigit 3,000 na po ang naitalang lost and found sa NAIA. Live mula sa Pasay City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Alam mo, Jessica, sa dami ng mga bumabiyahe palabas ng bansa at palabas ng Maynila, pupunta sa mga probinsya, no? Marami ang mga nakakaiwan ng kanilang mga kagamitan. Kaya dito sa lost and found section ng NAIA, nako, Jessica, daan-daan yung mga gamit. Yung iba rin, may mga nakita pa ako na mga pagkain na pwede nang mabulok o ma-expire. Sabi naman ng NAIA, Jessica, ay ginagawa nila ito ng paraan. At mayroon kasi minsan mga pasahero na halos mapuno na ng mga bagahe at sari-saring gamit ang kwartong ito ng Intelligence and Investigation Division ng NAIA. Pagkain, dokumento, laruan, gadgets at religious items, naka-plastic man o nakabag. Mga naiwan ito ng mga pasahero sa airport at natagpuan ng mga empleyado. Maibabalik daw ito sa mga may-ari kung ikiklaim lang sa Lost and Found section ng NAIA. Pero kung na-check-in na at hindi nakuha ng pasahero, sa airline na dapat makipag-ugnayan. Mula August 2013 hanggang February 2014, umabot na sa mahigit 3,000 ang lost and found items sa NAIA mula sa lahat ng terminals. Sa dami ng mga items na naiwanan dito, dahil siguro confuse yung pasahero, pagmamadali, lalo pat medyo first-time flyer ka o first-time lilipad ka sa aeroplano, normally, parang emotionally, parang charged na hindi mo malaman kung anong gagawin, lalo na pag nandun ka sa security, na may mga tanong-tanong na gano'n. Pinakauling lost and found item na naitala ng NAIA ang wallet na ito na pag-aari ng isang Filipino-Chinese. May lamang credit cards, lisensya at cash na aabot sa 68,000 pesos. Sinusulatan o tinatawagan ng may-ari kung may address at contact number. Para hindi magkaroon ng duda, ang nakapulot na empleyado ang witness na pumipirma sa lost and found acknowledgement receipt form. Makakatanggap rin ng commendation ang nakapulot na empleyado. Dahil may contact number at address sa wallet na dinala sa Lost and Found Division, agad natawagan ang may-ari nito, kaya nakuha agad ang wallet. Na-confirm ni Mr. na yung nawala niya ay nandito lahat intact. Na isinauli ng ating passenger assistant employee ng NIA. No? Ang tanong, paano kung walang nakalagay na contact number o address ang bagaheng naiwan? Mula 1994, sinusunod ng NAIA ang prosesong nakasaad sa Policies and Procedures sa Memorandum Circular. 6 na buwan ng palugit para maklaim ang lost and found items. Kung pagkain na mabilis mabulok agad, itinatapon. But for baggages na natagpuan sa labas, ibig sabihin hindi pa nakapasok sa security area ng terminal, meron tayong ibang procedure doon, security procedure. Pero kung pera, mapupunta ito sa Manila International Airport Authority. Pero kung gamit, idodonate naman sa mga charitable institution, katulong ang ibang ahensya ng gobyerno sa pamimigay sa mga ito. Para sa mga pasaherong may nawalang gamit sa NAIA, pwedeng makipag-ugnayan sa Lost and Found section sa mga numerong ito. Jessica, ang tips ng mga otoridad dito, no? Una, dapat daw ay travel light o magdala lang ng mga magagaang na gamit. Check-in, yung check-in at hand carry, bago umalis, kailangan i-check nyo muna dun sa loob ng bahay nyo, no? Bago kayo bumiyahe, paghiwalayin nyo na sila. Yung isa pa to ay huwag magdala ng bawal na ilalagay nyo sa hand carry nyo. Dahil ako, abala talaga yan. At syempre maging vigilant at dapat din maging alerto tayong lahat kapag babiyahe at tignan lahat yung nasa paligid natin. Dahil Jessica, di ba, yung mga bata nga, pag lumalabas tayo na nakahawak sa palda ng ina, nawawala pa. Yung hand carry baggage pa kaya. Jessica? Nagtataka lang ako, Cesar. Nawawala, matagal nang nawawala, hindi hinahanap ng mga may-ari.
Jessica, tinanong ko yan kasi meron daw dito na mga gamit na yung iba umaabot ng more than 6 months dahil nagbibigay pa sila ng palugit pa, another 1 month pa daw. Pero talagang kailangan i-dispose na ito. Yung sinabi ko kayo na bibigay sa dito sa MIA, yung iba naman dinodonate sa mga charitable institution. Pero kapag halimbawa lupa, title ng lupa, ako, napaka-importante talaga niyan. Hindi naman pwedeng, kumbaga, i-donate. Ang sabi sa akin nung nakausap ko kayo na manager dito sa NAIA, ang sabi niya sa akin, hinintay talaga nila, hinanap nila yung may-ari nitong titulo ng lupa at nabigay naman daw. At tuwan-tuwa yung may-ari ng lupa dahil nabalik sa kanya, Jessica. Okay, so it goes without saying, Cesar, na binubuklat ng NAIA kung anong laman itong mga bagaheng ito. Kasi alam nila na may mga dokumentong mahalaga pala, may pagkain, etc. Jessica, nung unang tanong ko dun sa nakausap kong otoridad dito sa NAIA, dahil di ba private property yun dahil bagahe yun, bagahe mo, kung ano yung nasa loob nun, sa'yo yun. At nadala na rito. Sabi nila, nasa procedure daw naman ng NAIA na kapag gamit na naiwan, pwede nang buksan at hindi sila pwedeng kasuhan ng kahit sino man. Dahil ang sinasabi sa atin, paano nga daw naman nila malalaman kung kanino o sino ang may-ari nung naiwan na yon kung hindi nila i-check ng mabuti. Isa pang tip na dapat maalala lagi natin, tayo mga nagbabiyahe, mga kababayan din natin, lagyan nyo po ng name tag lahat ng mga bagahin nyo para mawala man, di ba wala nang masyadong tanong-tanong, certified na agad na sa inyo yung bagahin yun. Pero manawagan ulit tayo, Cesar, kasi nakapagtaka lang po, ang dami-daming unclaimed, 2 kwarto na kamo yung napupuno ng mga lost and found items. Anong yung mga nawawalan po ng mga bagahe noon-noon pa? Baka pwede nyo pa hong mahanap yan, pumunta lang po kayo sa NAIA. O ulitin mo nga, Cesar, anong procedure para mag-claim sila kung sakaling nandyan nga yung mga nawawala nilang bagahe? Okay, Jessica, ang una nilang dapat gawin, tumawag dito sa NAIA, at kausapin yung mga manager dito, yung mga supervisor, at dadali naman sila dito sa lost and found section. At dapat magdala sila ng kanilang ID. Isang ID o 2 ID, basta magpapatunay lang na sila talaga yung may-ari nun. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.